natapos din magpakain ng ating mga alaga. Ayan, tuloy tayo sa ating pintuhan. So ayan po yung ating bubungan ng ating triangle house. Mataas po yan mga kaparmers. Taas po yan. Hindi po yan kayang akyatin kung walang scaffolding. So yung kanyang harapan, nandito pa yung ating sunshade, hindi pa nakukuha. Ilalagay ko yan sa harapan. Sayang naman. Gusto ko magtanim ng gabi mga kaparmers. Kasi itong gabi na ito, nakikita nyo yung gabi na ito. Grabe kasing taas ko na. Napakalaki. Napakarami akong pinutol kahapon. Green scatter ng mga gabi. Hindi ko naman ito itinanim. Ayan. Siguro kung sinadya ito sa pagtanim, napakalaki ng laman nito. Ito kasi ay tubo lang dito. Alam ko hindi ganun kalaki yung laman nito. Nasa ibabaw lang mga kaparmers. Bunutin natin. At saka yung gabi na ito, hindi makati. Kasi nung una, sila Kuya JR kumukuha dito. Ginugulay tapos binibinta. 20-20 yung bawat supot. Okay na no? Kakalibre na. Sayang ito. Tanim ko nga ulit. Ang tigas. Tulad ng aking sinabi, hindi nga malaki ang laman dahil sa ibabaw lang siya. Laki ng katawan, oh. Sarap gulayin ito. Kahit isang piraso lang, kontento sa paggulay. Masarap itong ginataan mga kaparmers. Kasama yung laman. Proven and tested yan dito. Hindi makati. Libre lang. Libreng gulay dito sa ating lupa. Yan ha. Pag sinama natin yan, yan yung magpapalapot sa sabaw ng ginataan. Yan yung sinasabi ko na yan ganyan, no? Masarap yan. Yung ganito. Kahit ang gagawin mo lang dito ay nilawag o utan bisaya. Mamaya gulayin natin. Kasama yung dahon. Siyempre. Laki oh. Haba. Isang piraso lang, kontento na mga kaparmers. Ngayon, magtatanim ako ng 10. Magtatanim ako ng 10 para in the future, mayroon tayo ma-harvest. Pag pumupunta tayo dito sa ating farm, pag bumibisita dito yung ating mga bisita sa ating mini farm, yung ating mga kakilala, kaibigan ng misis, meron tayong ma-harvest. Dito lang muna to. Laki oh. Grabe. Ayan. Magtatanim ako bawat araw kahit 10 lang or 5. Kasi 30 days, 10-10 bawat araw, bilangin nyo sa 30 days, 10-10. Marami na yung ating matatanim. Mataba kasi yung lupa na ito mga kaparmers, buhaghag. 5 butas mga kaparmers. Ayan. Nilakihan ko yung butas ng konti at nilaliman ko para pag yung kanyang laman medyo malaki sa loob at saka makatubo ng maayos. Gawin ko is morning 5, sa hapon 5. So magaan, di ba? 5 lang bawat pagtatanim. So within 20 days to 30 days, 10 bawat araw, magkakarami tayo.
Ngayong hapon 5, bukas sa umaga 5. Ganun lang ang buhay. Ang importante, mayroon tayong ginagawa. Kasi kung nakatunganga lang tayo, panay scroll sa cellphone, pasensya na ho, bato-bato sa langit. Alam naman natin yung mga kabataan ngayon at mga ibang tao, hindi nyo namamalayan, 3 oras ka na pala, 2 oras nag-i-scroll sa iyong cellphone. Napapansin mo na lang, lumuluha ka na, nabibitawan mo ang iyong cellphone, nababagsak sa iyo, sa mukha mo, naapektuhan yung utak mo, yung pasensya mo. Epekto yan ng radiation at sa ating napapanood sa mga video, lalo na sa mga game na yan, umiikli. Yan po yung nagpapaikli ng ating pasensya. So pakiramdaman nyo yung inyong katawan pag mga ganyan yung ginagawa, lalo na yung mga laro na yan, yung gigil na gigil ka, nagpapaiksi yan ng pasensya at kumikitid yung ating pag-iisip. Iwan ko lang kung nararamdaman nyo, pero mayroon ang mga tao na napapansin at parang ako sa una naglalaro, parang tingin ko gigil na lagi para manalo sa laro. Parang yung isip mo is parang gano'n na rin yung naiisip mo, palagi kang gigil, meron kang gustong gawin, gusto mo tapos kagad ng mabilis. Yung pasensya mo ay umiikli, mga kapartners. Mas mainam na ganito yung ating gawin, exercise. Kita nyo, labas pawis, basang basa yung ating katawan, ating damit. Wala pala tayong katawan, mga kapartners. Bakit nabigas natin yung katawan? Baka mayroong magsabing patingin nga ng katawan. So yan, basang basa tayo. Bibihisan naman tayo at papunta sa flower shop dahil mag-out na si Janjan. Buhay, farmers. Nakakapagod, pero wala kang amo. Amoy kurokong ka nga lang, pero di na baling amoy kurokong. Ang importante na mamuhay tayo ng marangal, di ba mga kaparmers? Shout out po sa inyo. Hapon na naman dito sa Pilipinas, magpapausok na naman ako. Naaalala ko yung mga gawain ng aking lula. Paghapon nagwawalis, nagpapausok. Magkabataan ko parang namimiss ko, lalo na yung nasa syudad ako, nasa city ako, nasa abroad ako. Namimiss ko yung mga simpleng bagay na yan, yung kahit yung magpapausok lang sa hapon. Gutom na naman kayo. Meron dito mga kambing na pasaway. Gagaling din yung mga kambing na ito. Once nalapitan, takbo ka agad. Alam na nila yung kahinatnan eh. Maraming bayabas dito. Wala tayong snack. Asa natatamad ako. Pagod na rin ako, mga kaparmers. Dito kailangan i-shredder. Mga 1/4 pa ito ng ating lupa na hindi pala shredder, grass cutter. Kailangan na i-grass cutter. Buhay dito sa probinsya. Yung mga sagay natin, ayan, si Mrs. tumatawag na. So siya, dito lang muna. At ako muna ay pinapauwi na at pupunta sa flower shop. God bless po sa inyo lahat, mga kaparmers. Mabuhay po kayo. Meron ditong bayabas, mga kaparmers. Paabot nga. Kayo na yung pumitas. Ayos. Isa pa. Galing nyo magpitas, mga kaparmers. Yan. Kunting punas lang, ayos na. Tayong buong bayabas.
Wala tayong pabili ng snack. Kumakaram na yung aking tiyan. Nakakagutom pag persado ang trabaho. O siya, nagpapaalam na naman ako. Kala ko nagpaalam na ako kanina. Pinapabalik na ako ni Mrs. mga kaparmers dahil nagagawa pa ako ng balloon arrangement.